Good afternoon to the Civil Service Commission family. Good afternoon. Isa lang po yung katanungan ko, ito yung tungkol sa mga job order employees. Alam niyo po, napansin ko na napakarami pong mga job order employees, yung patuloy na lang na nire-renew, 6 months, 14 years na po sila sa service. Ibig pong sabihin, yung youth nila, inugugol na nila sa gobyerno, pero wala pa rin pong kasiguraduhan yung kanilang kinabukasan sapagkat contract lang po yung kanila. Ito po ay napakalaking injustice para sa mga job order personnel. Sa ngayon po ay meron yatang mahigit 600,000 job order personnel mula sa national government at ganoon din po sa mga local governments. Meron pa pong mga contract workers na ang sinasahod po ay napakalayo sa minimum wage, 8,500 a month. At sa tingin ko po, ito mismo, yung ating pamahalaan ang nag-exploit ng mga job order personnel. Kaya po, nais ko pong malaman, ano po ba yung mga regulations na no? For example, if you are serving for 14 years, wala ka man lang pagkakataon na maging permanent, wala ka man lang pagkakataon na sa pagtanda mo ay makakatanggap ka ng pension o retirement pension. Maaari po bang pabigyan tayo ng paglilinaw tungkol sa bagay na ito? At ano pa po yung hakbang na pwedeng gawin ng Civil Service Commission para matulungan natin yung mga job order personnel? Salamat po. Thank you, Mr. Speaker, dear colleague. We are with you with the concerns that you've highlighted. First, kaya po nagkaroon tayo po ng preferential rating na magkaroon po ng additional points if based on the length of service and their work performance. So that's a good service for our JO and COS. And of course, the CSC, this is within the bounds of the policy of DBM and POA. May I just mention, Mr. Speaker, dear colleague, Joint Circular number 2 on 2020, the year 2020, and the JO and COS. Ang kaya lang naman pong sakupin o within the bounds of the jurisdiction of the Commission is to suggest how the quality of working environment and as well as their salary can be improved. At ang JOCOS naman po ay may 20% na premium on their allowance. But now, with your concern po, again, this is within the jurisdiction, the policy of DBM and COA, and we believe that it needed it would need na mas maging maayos at maganda pa po. And the Commission always states that they are open once there's a policy to or legislation na maiangat pa po yung mga at ma-incorporate po yung mga sinabi po ninyong concern for the quality of their life. Thank you, Mr. Speaker. Sir Speaker, the sponsor, ang ibig niyo pong sabihin, limitado yung magagawa ng Civil Service Commission. For example, kasi po ang nangyayari, especially yung mga LGUs, yung pong mga job order employees po ay kuminsan ay mga political appointees. Hindi po yung basis ng kanilang promotion ay hindi po nababatay sa civil service rules. Unlike before na kung ikaw ay isang temporary employee, nag-perform ka, ay malaki ang chance mo na maging permanent ka. Pero ito po, sa mga job order personnel, kahit mag-perform ka, kahit 14 na taon ka na,
wala pong regulations that you would be priority for a permanent position at wala rin pong pagtaas sa iyong salary. So, napakalaking injustice po na ito sapagkat lalo na kung ikaw ay sumasahod ng below the minimum wage. Imagine, Mr. Speaker, yung buong buhay mo, inaalay mo na sa paglilingkod sa pamahalaan. Karamihan po ng mga job order employees, mga nasa field, delikado po yung buhay, yung risk sa kanilang health, hazard sa kanilang health, talaga naman pong matindi. Kaya po, kailangan protektahan sila ng pamahalaan. So, siguro po dapat pag-aralan ito ng civil service kung paano sila mapaprotektahan or kung kinakailangan pa ng mga batas na ipasa sa Kongreso. At palagay ko po, walang ibang makakapagbigay ng malinaw na pag-aaral na pwedeng mai-suggest sa Kongreso kundi po ang Civil Service Commission. Thank you, Mr. Speaker, dear colleague. First, fortunately, opo, hindi po kasama sa jurisdiction ng CSC ito, pero ang nag-regulate po nito ay ang DBM at with NCOA at with regards naman po sa mga JOs, COS, sa mga LGUs, limited din po ang kapangyarihan ng CSC sa kanila. They can only what do you call this? They can only they may have policies pero yung implementation po to is really based on the LGUs po. But the Commission assures the dear colleague or distinguished colleague na kapag po may legislation para po maitaas ang sweldo or lahat po ng inyong sinabi, the Commission is fully, ngayon pa lang, is fully supportive of it. At kung may kailangan pong datos para po to back it up, we will comply. Thank you, Mr. Speaker. Hindi po pa ito pwedeng maging part ng inyong human resource development at pwedeng din po maging part ng inyong research upang sa ganon ay lalo po nating for example, kami po dito po sa legislature, limitado po yung pagkakaalam namin doon sa mga actual experiences namin sa mga local governments. Pero sa national government, subalit alam ko po na mas malawak ang kaalaman ng Civil Service Commission at alam ko po na meron kayong sapat na capability para makapagbigay ng magandang suhestyon sa mga nararapat at kailangan mga legislation. Can you do that for us, Madam Speaker? Thank you, Mr. Speaker, dear colleague. The Commission is already promising that they will be part of it and they will put it under study. They will review. Maraming salamat po at congratulations po at ang inyong lingkod ay sumusuporta sa Civil Service Commission proposed budget for 2026 dahil alam ko po na maayos ang inyong budget at pangalo po, yung chairperson nyo ay kasama ko sa Kabataang Barangay. Salamat po. Thank you so much, dear colleague, Mr. Speaker.